ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na. Selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, bida at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Yes, good afternoon. Welcome. Yes, to P-Pop Live. Parish Pastoral Accompaniment Program. Yan, tinan mo ang ating background. Yes, It John. is the Sacred Heart of Jesus. Amen. This coming Friday, Yes. Sacred Heart of Jesus. Oo. Gusto natin pag-usapan din yung kanyang awa because the family now is being attacked. Yeah. Meron na tayong divorce law. Siya talaga And, sa magandang mga novena, yung Sacred Heart of Yes. Jesus. Halos magkasunod din siya ng Divine Mercy. Yes. And then yung Mary Help kapag May. Yeah. Okay. So, ang title natin ngayon ay Sagot Kita. Yan, sagot kita. Ano yun? Pag-blowout mo ako? Sagot mo ako? Sige ha. Mamaya pagpunta natin sa McDo. Parang akong bahala sa'yo. Sino ba nagsasabi nun? Ang ating Panginoon, sabi niya, siya ang bahala sa atin. Tayo naman, sabi natin sa anak natin, kaming bahala sa'yo. Yun. Sagot correct. kita. Ang galing ano, biro mo, sagot natin, anak natin. Ang lakas ng loob natin kasi sagot din tayo ni God. Yes. Hindi niya tayo pababaya. Ayun pala yun. Oo. Ang ating pinagpuhugutan, Yes. yung ating commitment sa ating mga Correct. bata ay ang Panginoon. Sabihin mo, ang hirap ata nun, ano? Sabihin mo Ang yung awa ng yung ating Panginoon. responsibility natin sa mga bata. Ang hirap from the time na pinanganak siya, sa tiyan pa lang, no? Kaming mga Oo. ina, sa tiyan pa lang, inaalagaan mo na yan. Hanggang sa, minsan nga kahit may asawa na, nandun pa rin yung alaga natin. Kaya kung hindi tayo sagot ni God sa pag-aalaga, ay hindi natin kaya. Yeah. Kaya malakas din ang loob natin. So, ano sabi sa iko-connecta natin yan doon sa paragraph 84 ng Amoris Laetitia. Pumasok yan sa chapter 3, looking to Jesus, the vocation of the family. Yes. So, the family is a vocation. Ibig sabihin, yan ay isa sa mga tawag ng Panginoon sa atin. So, bilang magulang, tama yon. Sagot natin ang ating anak. Totoo. Huwag tayo mag-alala, sagot naman tayo ni God. I know. Jesus, Kaya diba? ba natin nagagawa dahil Yeah. So, ano sabi ni Pope Francis? The Synod Fathers also wish to emphasize that the one of the fundamental challenges facing families today is undoubtedly that of raising children. Yan. Hindi kaya yan ang isang dahilan kung bakit puro yung mga nagtutulak ngayon ng walker, may mga buntot yung nakasakay. Baka kayo ganun ang magkaanak, gusto nila may buntot na lang. Hindi naman siguro, no? Sige. Sabi rin dito, it is the most serious duty and at the same time, a primary right of parents. So, siguro nasa constitution yun, na right ng parents na i-demand to the society na kailangan nyo kaming tulungan. So, raising children, sa tingin ko naman, hindi yan yung education lang. But rather, yan ay mas importante, yung tamang pananaw sa buhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung isa sa sinasabi rin dito. No? The church assumes a valuable role in supporting families, starting with Christian initiation through welcoming communities. Alam mo sa simbahan, mararamdaman mo talaga yung welcoming community. That means yun, yung kanina yung example ko, meron doon walis na walis, meron doon namamalimos,
meron naman nagtitinda. No? So, meron nagbibigay doon sa namamalimos, barya-barya lang. Pero yung nagwawalis, At alam mo, nagtitinda. nagtitinda, bumibili sila ron, parang regular, kahit hindi nila kailangan. Ano? Pagkatapos, pagka nagkaroon ng pagkakataon, tinutulungan nila yon. Halimbawa, yung nagtitinda, merong siyang nakita na gusto niyang mamuhunan. Tinutulungan yan. Yung nagwawalis, mamaya kita mo, binigyan na siya ng trabaho. Oo, meron nang kumuha sa kanila. Totoo You yan. know, ang nakita ko ron, yung kung ano ang values na itinuro sa kanila ng kanilang magulang. Oo, totoo No? yan. Ayun, parang ginawa malimos, parang talagang ano lang, ayaw magtrabaho, ayaw magpawis. Minsan nga, parang nakakalungkot, no? Isipin kasi merong iba talaga na parang utusan pa nila yung mga anak nila na, o pumunta kayo dyan, maghingi kayo dyan. Tapos nadudog pa sila sa highway. Paano kung masagasaan sila doon, di ba? Kaya minsan talagang sinasabi natin na tayong mga magulang, na kung talagang hangad natin yung kabutihan sa anak natin, alam ni Lord yun. So, pero yung pamamaraan na gagamitin natin, ayon din sa kalooban ng Panginoon. Ayon, hindi naman yun sinasabi ni Lord na manghihingi ka eh. Di ba? Talagang lahat ng pwede mo, alam mo, example ko lang, kunyari, wala kang magawa, wala kang pangpunan, umupo ka lang sa isang tabi, meron kang basahan, sabi mo, pwede po bang shiny yung sapatos nyo? Yung mga ganun ba? Yung bang parang at the moment, pwede mong magawang labor, no, na wala namang puhunan. Kung talagang gusto Alam mo, ang isang tinuturo ng pamilya, yung pareho ng pagiging honest, hindi maging parang gustong makaisa, mandaya, yung ganon. So yun yung mga values na naituturo ng magulang. That eventually, yan ay nagiging asset para dun sa anak nila. Hindi sila nahihirapan maghanap ng trabaho. Example lang, tayo no, naghahanap ng maglilinis ng bahay, di ba? Yung talagang nakita mo, very honest sila. At talaga naman kung magtrabaho, kahit hindi mo nakikita, talagang maayos ang kanilang paggawa. Hindi mo na kailangan sabihan So, kung ano ang gagawin. Minsan, pagka tayo magpapa-schedule sa kanya, sabihin mo, puno na po next ano. No, hindi sila nawawalan. Puno ang kanilang schedule. Totoo yan. Kaya sabi ko, pagka ang tao ay talagang naturuan ng tamang value, hindi yan maghihirap. Yun ang pinaka-investment niya. Ang kagandahan nun, makikita yung anak ninyo. Tandaan natin na yung ginagawa natin, pinapanood mo tayo ng anak natin. Oo, gagayahin lang nila. Sinasabi nga dito, it is primary right of parents. Ibig sabihin, pwede mo namang kulitin ang gobyerno. Pero minsan, may kakulangan din ang gobyerno. Hindi rin nila maibigay talaga lahat. So, alam niyo ba na bago niyo dalhin sa school, yung attitude galing na sa inyo yun, no? Kung hindi siya mapasensya o kaya hindi disrespectful siya, hindi siya paladasal, sa atin pong nagsimula yun. Kasi nga, di ba sabi ko na kwento ko ata sa iyo, yung pagdadasal ng bata, yung maliit pa, tinuturuan na natin, yung pag-sign of the cross lang, malaking bagay na yan po yung unang-unang natututunan ng bata, yung sign of the cross. Yan. Kasi doon pa lang, parang hindi ka nahihiya na pinapakita mo na talagang I am with the Lord, no? The Lord is with me. Parang gano'n talaga. Yan. So, kaya nga ang gustong ituro rito, no? Actually sabi, it is our basic role to raise our children. Yung education, yan minsan nakikita ko, pwedeng yung education kinapos, hindi talaga nakapag-aral. Pero pagka nalaki mo ng tama, ibig sabihin ay may pananampalataya, honest, tapos talagang matyaga, magalang, hindi mahilig mang-isa, mandaya. Pagka ganun ang naituro mo sa anak, kahit hindi yan nakapag-aral, hindi siya mawawalan ng totoo yan. hanap buhay.
yung attitude talaga yung number one. Mm. Bata. Minsan nga, naalala ko, di ba, Mercy, ano nga, sabi sa atin yung nasa HR, Human resource. minsan pa nga daw ngayon, yung mga sobrang nasa private school na talagang ang yayabang nila, na English speaking, mga ano, tapos compare sa ordinary university, so talagang, sabi niya, parang yung mga, hindi po ito lahat ha, pero nakikita natin ito yung attitude ng important. Kasi ang feeling ng bata, nasa mataas siya na koleyo, social siya, talagang mataas yung tingin sa kanya, no? Pinagtatrabahuan. Samantala yung isa sa ordinary university lang, Tagalog siya, pero ang sipag niya, mapokpo siya, kasi siyempre, hindi siya mayaman, no? Mahihiyain siya, pero masipag siya. Mas ano daw yun mas madaling tumatagal, no? Tumatagal daw sa kanilang office kasi talagang matyaga. So talagang nakikita din yung Ngayon, differential. ngayon parang nagbabago na ng ng standard no, ng Oo. paghahanap, pagre-recruit ang Oo. mga company. Mm-mm. Hindi na sila ngayon nakaano sa educational, yung kanilang tinapos, kung saan school, mas sila ron sa Experience, saka yung background. attitude. Yung background. Kaya siguro ata yung tinatanong niya, kunyari may pinanggalingan, tinatanong niya yung endorsement ng other company pag lumipat ka na naman. So talagang importante yung pinapakita natin. At again, makukuha po natin yan sa habang lumalaki yung bata. Sa very little things lang na mga ginagawa natin. Kaya dito masasabi natin na paano yun? Sabi natin, hindi naman nakakapagsalita yung bata. So, abi nakikita na, example, mag-asawa kayo. Di ba? May anak kayo nandiyan. Kung away kayo ng away, lagi na lang kayong nagdidiskusyon, ang lalakas ng boses, minsan pag sa sobrang inis, lalabas na ngayon yung babato, kung magsusuntok. Yan ang nakikita ng bata, hindi maganda. Kaya, yung communication. Kasi pag nag-communicate kayo ng maganda mag-asawa, yan po yung unang naririnig ng mga bata. Kaya example po tayo. Kunyari, example po yan. Kung kunyari, nagmumura ka, nagaganon ka, naririnig ng bata, nahahawa ngayon siya. Sana makita nila na kailangan na nila ngayon bumalik sa fundamentals. Hindi na ngayon yung kailangan mag-aral yan sa magandang school, matuto yan, mag-graduate ng with honor. Pero ang importante is yung kanilang values, yung kanilang attitude, yung kanilang ugali. Mas long-lasting ang effect nun. Correct. Diba? Correct. So, ano man ang maging situation nila, they will never get angry. Lalong-lalo na ngayon, no? Mga bata ngayon, di ba? Medyo matatalino talaga sila, di ba? Mga advance ang isip nila. So ngayon, tayo mga magulang, kailangan maintindihan natin, no? Kasi pag hindi natin sila naintindihan, magkakaroon tayo ng block to sa pag-uusap. Kung ang mga bata po ay nag-aaral sa school para maging maganda yung kanilang paglaki, ganun din po tayo. Nag-aaral din tayo para tuloy-tuloy natin na mapalaki yung ating mga anak sa tamang pamamaraan. Pero it has to start sa tayong dalawa muna mag-asawa. Paano natin mapapakita sa kanila kung kayong dalawa, hindi naman din kayo nagkakaintindihan. Diba? Okay, so see you again next week. Bye-bye.